Plus Videos Production. Ayan, ito nga pala yung ating Aerox na version 1 limited edition Aerox Duxo model 2021. At ayun, nabili tayong pampapogi. Ayan, so nabili natin to sa Shopee sa 500 plus lang. So ikakabit natin to. Ito daw ay shock, para sa shock extender para dito, makikita nyo, para umurong pa tong shock na to sa likod para bumaba daw. Pero ayon sa mga review na nabasa ko ito daw yung lowering kit na to, hindi naman daw siya talaga nakakapababa, kundi aesthetics lang. So yung shock na yan is mauurong lang pa ganito, hindi siya talaga totally bababa. Nga pala, naka na po tayo, naka engine support na po tayo. Okay, naka engine support na po tayo na GRP. Ayan, kung nakikita ninyo, plus 2.5 po yan. So kaya kung makikita ninyo, medyo nakaurong na po yung ating gulong sa likod. Yung ating gulong po is stock pa po yan na IRC, okay, na 140 by 70 14. So hindi naman po siya sumasayad. So kita nyo naman, ayan, diba, may allowance pa po. At yung ating shock naman is 270 mm. So ito na yung pinakamababa na nakita ko. So ayun, hindi naman siya sumasayad kahit nakababa pa po yan, kahit nakasakay pa po ako. So ang weight ko po is nasa 96 kg. Kahit may angkas ako, hindi po yan sasayad. Para makita nyo po sa malayuan, ayan po may tsura niya. Ayan, pogi naman po siya. Naka JVT na pipe din po ako. Ayan, so kakabit po natin to, ha. Check natin kung may pagbabago ba na mangyayari, kung bababa ba yung shock natin or ito nga, aesthetics. So aesthetics lang ito. Okay, kailangan natin ng number 14 kasi kailangan tanggalin yung tambucho nya. Yan, bali dalawang bolt lang po yan nakakabit sa JVT natin. At kailangan talaga natin tanggalin yung pipe sa ilalim. Ayan, natanggalan natin yung tambucho. So ngayon bubuksan na natin to.
wala siyang kasamang manual. Hindi natin alam kung saan yung sa kanan dito at saka sa kaliwa. Okay, basta nakalagay lang sa label niya is ayan, Aerox 155 red. The rest wala na. So self-explanatory na siguro to sa mga marunong kumabit, pero sa kaya natin naman nagdi-DIY ng medyo ano to, hassle to guys. So check lang natin ha kung kaya natin ayusin to. Subukan natin. Tingin ko ito yung sa kanan. Kasi meron siyang groove eh. Ayan, may groove dito. Ayan. Tingnan natin mamaya kapag tinanggal natin yung shocks. Ito yung sa kanan. At ito yung sa kaliwa. Ayan. Ganyan. Pagkatapos, itong tornilyong to, dito natin ikakabit. Bali, atras siya guys. Kita nyo naman, di ba? At itong bolt na to, dito siya pupunta. Although may mga kasama na naman siya mga bolt. Ito, hindi lang naman natin alam kung matibay ito. Hindi siya stainless eh. Check natin mamaya. Yan, bali dito tayo sa kanang bahagi. Makikita nyo. So hindi ko ginamit itong bolt na to dahil parang hindi siya matibay guys eh. Tsaka once na bumilog to, hindi nyo ito matatanggal. Kung meron kayong mga ibang bolts pwedeng gamitin, kagaya ng sa akin, gumamit ako nito na number 10 yung ano, number 10, tama, number 10 yung ulo, para mas madaling tanggalin, saka mas matibay. So yan, kakabit nyo to, parang washer nya nakasama, ganyan. Okay, tayo natin mamaya kung sasakto ang itsura niya. Ayan, may nut din siya nakasama eh. So yung nut na ganito ilalagay natin dyan sa likod, kung nakikita nyo, para secure pa rin ito. Maganda sa kasama niyang nut is nakalock nut ito. Makikita niyo may rubber sa loob, so hindi siya papalag. Kapag kinabit niyo hindi siya matatanggal. So yan, ipitan lang natin yung nut sa likod.
Ito natin. Hindi na natin gamitan ng power tools, baka kasi ma-loose thread yung mga nut eh. Masyadong malakas yung power tools natin. Kaya tatansya lang muna natin gamit ng ating mga hand tools. Ayan. Ayan guys. So ayan, ito yung 270mm ko na shock. Hindi siya hindi siya sakto. So bali ang mangyayari, imbis na magiging lowered, mukhang tataas pa to. Hindi siya lowering kit. So ang mangyayari, tataas tong shock ko. Pero imbis na dito, aesthetics lang guys. Kasi itong shock pupogi kasi uurong patalikod eh. O di ba? Kita nyo? Umurong siya patalikod. So yan, tuloy lang natin yung pag-install. So mamaya pag nakapit natin, tingnan natin ulit. At dito naman tayo sa bahaging kaliwa. Yan, kung makikita nyo, ito. So bali nakaganyan lang siya. Tapos ilalagay natin to, yung kasama niyang washer. Ayan. Kaya pa rin ang sinabi ko, ang ilalagay natin is yung stock natin na mga bolts. Hindi natin ilalagay yung kasama sa kanya mga bolts dahil mahina yun eh. Mahirap na. Pag nasira ito eh, sasakit yung ulo natin. Tsaka kinakalawang yun. Which is ito eh, matibay ito guys. Dito basa-basa kinakalawang. Ayan. Sa mga nakapagkabit na nito, comment down below kung kumusta na yung mga kinabit ninyo. So shoutout sa inyo. Kung sa tingin nyo may ginagawa akong mali dito sa motor ko, paki-correct naman po ako. Leave nyo lang po yung mga comments nyo dyan sa comment section para magkaintindihan po tayo. Nasabi ko po, hindi po ako expert, pero ayun, do it yourself. Ika nga, kung may problema to eh, wala namang ibang sisisihin kundi ako din. So hindi pa pala dapat ito ikabit dahil kailangan tanggalin muna natin yung bolt na to. Yan pala dapat yung mauna. So ayan, kinabit na po natin. Bali dito, ito yung kasama niyang bolt. Ayan, mahaba po yan. Tsaka yung spacer po na isa, ayan, dapat dito nakalagay. Dalawa po yung spacer niya nakasama. So ito po is version 1. Ito hindi ko nagamit yung isang spacer. Please correct me na lang po kung mas alam po ninyo kung saan ito ilalagay. Siguro sa tingin ko sa version 2 ito ikakabit. Hindi ko lang po alam ha. So ito sa version 1 hindi po natin ito magagamit, itong isang spacer na to. So itong bolt na to, sinasabi ko sa inyo, hindi ko to ginamit dahil hindi po to stainless. So kapag wala kayong stainless, pwede naman po gamitin ito, pero nasa inyo yan guys. Ako kasi may stainless ako na bolt kaya yun ang kinabit ko para hindi siya kalawangin. So yan ang itsura nya. Ayan.
So hindi talaga siya lowering kit, pang adjust lang talaga siya para umatras yung shock ninyo. Ayan, di ba? At ito naman, kinabit ko rin ho sa likod yung nut. So matibay po yan. Ayan, kabit na natin itong shock ko. Ayan, medyo tataas natin ng konti ito. Oops. Alright, ito ay 12mm. Oops. Ayan, kakabit natin yung ating nut. Pipigilin natin ng adjustable wrench. Ayan, mga boss, mga kamahalan, maikabit na po natin. Pasensya po, medyo madilim lang po ngayon. Yan po yung itsura nya. Makikita ninyo, talagang nakasagad na po yan sa likod yung ating shock. Ang size po ng shock natin is 270mm at naka plus 2.5 po tayo na engine support. Ayan. At yung allowance naman po sa likod, ganoon pa rin po. Kung may angkas po kayo, hindi po yan sasagad. Pogi po. So kabit na po natin yung tambucho para makita natin yung talagang tindig nya. Ayan, oh. Okay na okay. Ayan mga kamahalan, nakabit na po natin yung tambucho nya. So gabi na ho at madilim na. Yan po ang kinalabasan ng ginawa natin. So ayan yung tindig nya. Goods na goods naman po yung itsura nya. Kung akong tatanungin nyo, yan, dahil nakasagad na po sa likod yung kanyang shock. Pogi na po talaga tingnan yun. So bukas po ng umaga, tatry ko pong i-video yan para sa montage. Alright, maraming salamat po sa pagsubaybay. At yan ang resulta. Naikabit na natin yung dapat natin ikabit. So yan ang itsura nya. Ito pang nakakabit na. Yan sa may bandang kaliwa. Tingnan nyo kung paano natin kinabit. Ayan. At yung sa may bandang kanan naman, ayan. May laknat din po yan siya. At sa may gawing kanan, ito po ang itsura niya. So lowered na, humaba po yung Aerox version 1 natin. Nakakita na po is naka slanting talaga yung shock. At hindi naman po siya talaga sumayad sa ating 270mm na shock. Stock tires po yan, gaya ng sinabi ko kanina, 140 by 70 14. Stock po yan ng IRC.
stock na gulong ng Aerox version 1. So ayan po yung itsura niya. Let's go montage. Thank you for tuning in to my channel. If you haven't followed me yet, please consider to hit the like button and subscribe to my channel.